So medyo feeling ko kakaiba ako sa most people who are using their smartphones kasi most people use what brand? iPhone, of course. iPhone, di ba? Although nag-iPhone din ako, don't get me wrong. Bumili ako ng iPhone 15 Pro Max. Baka sabihin mo kasi, hindi mo ba kasi na-answer siya yung iPhone, kaya hindi mo gets ko actually. I decided to sell my iPhone 15 Pro Max and bumili ako ng Huawei Pura 80 Pro. Pala, na-miss ko yung Huawei talaga kahit na may mga workarounds akong kailangan gawin. Iba pa rin talaga yung dating sa akin ng Huawei. So, I decided to, after more than a year, so nag-ano na ako, binenta ko yung iPhone 15 Pro Max ko at nag-Huawei Pura 80 Pro na ako. Pangatlong Huawei ko na to. First is nag-Huawei Nova 8 ako, and then Huawei P60 Pro, and then Huawei Pura 80 Pro. So, pangatlong Huawei phone ko na to. So, bittersweet siya sa akin kasi nga, nung binili ko siya after 6 months, may Nintendo Switch OLED, Nintendo Switch 2 na nilabas si Nintendo nang wala man lang nagsabi sa akin na ilang buwan na lang lalabas na si Nintendo Switch 2. Ayun, hello guys! Welcome to my vlog. So, for today's vlog, ang pag-uusapan natin yung mga gadgets na na-invest ko na throughout my working years. So, I've been working since 2021 and gusto ko lang i-share sa inyo yung mga na-invest ko ng mga gadgets. Oo, na syempre ako kasi, if you know me personally, obsessed talaga ako sa mga gadgets like smartphones, cameras, video games. So, I'm obsessed with that tech. So, all about tech, gusto ko yan. So, start tayo siguro dito sa camera na ginagamit ko. So, I'm using Insta360 Go Ultra. So, binili ko siya 3 months ago. So far, sobrang enjoy ko siya kasi very compact lang siya, maliit lang siya. And, natatanggal mo yung, eto pala siya. Pero wala yung camera kasi ginagamit ko ngayon yung camera. So, as you can see, yung yung camera niya, natatanggal. So, yun yung gustong-gusto ko. Kasi, syempre, pa lang naman ako, as a frustrated vlogger, parang nahihiya pa akong mag-vlog. Or di ko nga alam kung ano i-content ko eh. Di ba? Yung parang, as a shy person, gusto ko yung mga POV shots lang. So, na-achieve ko siya sa Insta360 Go Ultra. Kasi namamagnet mo lang siya sa mga metal. Oo, dun sa labas, kung maglalakad-lakad ka or magko-coffee shop ka, ganyan-ganyan. Di ba? Very aesthetic. And achieve ko naman yung mga POV shots na gustong-gusto kong kunin. Okay, so far, 3 months na siya sa akin. Wala akong pagsisisi. Pinagpipilian ko talaga dito yung itong Insta360 Go Ultra or kung mag-DJI Osmo Pocket 3 ba ako. Kasi yun yung parang dalawang viral sa TikTok na mga pang-vlogging cameras. But since mas gusto ko kasi talaga is POV shots, 'di ba? I decided to buy this Insta360 Go Ultra. Pero DJI Osmo Pocket 3, sobrang ganda din niya. It's just that syempre, kung may budget lang din naman ako, why not, 'di ba? I'm gonna buy both. Pero syempre wala naman tayong budget. Kaya isa-isa, one at a time. Di naman tayo mayaman. Okay, so next gadget that I'm going to share is siguro itong pang games ko. So, the Nintendo Switch OLED. Okay, so medyo bittersweet tong pagbili ko ng Nintendo Switch OLED. Kasi dati pa lang, gamer na talaga ako. Laking PS2 ako, di ba? I'm obsessed with horror games like Resident Evil 4, Resident Evil 2, ganyan. Or Resident Evil 3, and Fatal Frame games. So, or Tekken, ayan. Yun yung mga kinalakihan kong mga games before. And gusto ko sanang bumili ng PS5, pero na-realize ko kasi parang hindi ako yung type ng person na gusto kong nakatutok sa TV. Alam mo yun? Tapos, maglalaro ako. Parang gusto ko ng handheld talaga. Oo, gusto ko yung portable. Oo, yung madadala mo kahit saan. Siguro kahit, 'di ba, kahit sa camera, gusto ko rin yung maliit lang. So, that's why I decided to buy
Nintendo Switch OLED. So, medyo bittersweet siya sa akin kasi nga, nung binili ko siya after 6 months, may Nintendo Switch OLED, Nintendo Switch 2 na nilabas si Nintendo nang wala man lang nagsabi sa akin na ilang buwan na lang lalabas na si Nintendo Switch 2. 'Di ba? So anyway, no regrets naman with buying my Nintendo Switch OLED kasi talagang matagal ko na talaga siyang gustong bilhin kasi may mga games talaga na gustong-gusto ng laruin like the Resident Evil 2 remake, Resident Evil 3 remake, Fatal Frame 3, tama ba? Hindi, Fatal Frame 4 and 5 na hindi ko nalaro dati sa PS2. Nung nalaro ko na dito ngayon sa Nintendo Switch ko. Ito siya. Ay, anong nangyari? Anong nangyari? Ba't namatay siya? Ayan, nag-restart siya ng kusa. Ayan, so yeah, ano siya, no regrets kasi talagang pangarap ko na talaga siya dati. Oo. So, prior ako magkaroon ng Nintendo Switch, tsaka nakakamiss na magkaroon ng handheld kasi last time na nagkaroon ako ng handheld was 2009 pa, yung PSP. Diba nauso din yung PSP dati. So, these are the games that I'm playing. Fatal Frame, Resident Evil 3, Resident Evil 2, Resident Evil 6, sa mga horror. May hilig ako sa horror games na RPG. Gusto ko yung yung nakikita yung tao. Parang naboboring kasi ako kapag yung lang parang Counter-Strike lang na feel. Gusto ko yung nakikita ko yung talaga, yung character. Ayan. So, ayan. So, this is my Nintendo Switch OLED. I bought it like first quarter of last year. Yeah. Oo, mga ganun. 2025. Mga January or hindi ko maalala if December 2024 or January 2025. So, mga ganung time ko siya binili. Kakakuha ko lang ng 13th month. Oo. So, next is, punta tayo sa phone. Okay, so, etong phone ko, so, medyo feeling ko kakaiba ako sa most people who are using their smartphones kasi most people use what brand? iPhone, of course, iPhone, di ba? Although nag-iPhone din ako, don't get me wrong, bumili ako ng iPhone 15 Pro Max. Baka sabihin mo kasi, hindi mo ba kasi na-answer siya yung iPhone, kaya hindi mo gets ko actually. Nag-iPhone 15 Pro Max ako way back 20, basta, nag-iPhone 15 Pro Max ako before, and tumagal siya sa akin ng more than a year. And then, I decided na parang may hinahanap pa rin ako sa smartphone na hindi nabibigay sa akin ng iPhone. Kasi yung iPhone kasi very, straightforward siya, 'di ba? Kumbaga lahat ng pangangailangan mo, 'di ba, naandyan eh. Wala ka nang ibang hahanapin pa. Ayan na talaga ang iPhone. 'Di ba? Kumbaga wala nang sakit ng ulo. Pero as siguro, tech enthusiast, gusto ko to kasi talaga yung talagang what do you call this? Gusto ko talaga yung yung mabusisi ako sa phone, yung parang kinakalikot ko talaga, ganyan, mga themes. Tapos nag-emulate din ako ng mga PS2 games. So, those are the things na hindi ko nagawa before sa iPhone. Kaya medyo parang na-miss ko yung ginagawa kong ganun sa sa phone ko. Kaya siguro I decided to I decided to sell my iPhone 15 Pro Max and bumili ako ng Huawei Pura 80 Pro. Okay, so hindi siya popular for most people. Pero bakit gusto ko ang Huawei brand? So, pangatlong Huawei ko na to. First is nag-Huawei Nova 8 ako, and then Huawei P60 Pro, and then Huawei Pura 80 Pro. So, pangatlong Huawei phone ko na to. So, bakit nagustuhan ko yung Huawei? Kasi naalala ko nung fresh grad ako way back 2017. Ang dami kong katrabaho na may ganun na. Syempre, fresh grad ako, wala pa akong pera. Bumibili sila ng Huawei P30 Pro. So, kung naalala niyo yung Huawei P30 Pro, it was one of the famous na smartphones way back before. And way back before pang na US ban si Huawei. So, parang nako-curious ako kasi nga, sabi ko sa sarili ko, never kasi ako nagkaroon ng flagship
smartphone. Laging tag 15K, 20K lang yung phone ko before. Nothing wrong with that, okay? Kasi syempre, pinag-aaral pa ako ng mga parents ko, wala pa akong pera. 'Di ba? Hanggang ngayon naman wala pa rin akong pera. Kala mo mayaman. Hanggang ngayon wala akong pera. Nabuksan ko yung flashlight. So, parang sabi ko, kapag ka na-afford ko na bumili ng flagship phone, mag-iPhone talaga ako. Pero na curious ako na ang dami kong mga friends na bumibili sa ng Huawei phones. And hindi lang basta-basta Huawei phones, mga flagship phones. Tapos ang mamahal, sabi ko, pwede na sila mag-iPhone sa presyong ganyan or yung Galaxy S series, 'di ba, ng Samsung. So doon ako na-curious talaga kasi ang dami kong mga colleagues who are buying Huawei. So, kaya sabi ko sa sarili ko, parang kapag ka nagka-Huawei ako, kapag ka nagka-pera ako, tatry kong mag-Huawei. So, way back 2021, somehow, medyo nakaka-LL na tayo nun, bumili ako ng Huawei Nova 8. So, hindi pa siya flagship. Kasi nga, wala pa ako masyadong pera. Like, I think, bili ko din is 20,000. Oo. So, nung Huawei Nova 8, medyo sakit siya ng ulo for me. Kasi ayun yung sobrang fresh ng US ban sa Huawei. So, ang dami kong apps na, shit, ano ba to? Paano ko to paano ko to gagawa ng paraan? Kasi nga parang, ang daming apps, mga Google apps na hindi ko kayang i-download, tapos kailangan pa siyang i-work around. So, eventually, nag-grow naman siya sa akin. I was able to download everything that I need to download. Pero yun nga, medyo may part lang sa akin na nahihirapan talaga ako. So, during that time, talagang hindi talaga recommended si Huawei. And that was my first Huawei phone. So, kaya medyo, napaisip ako na, did I make the right decision? Or dapat nag-ibang smartphone brand na lang ako. Pero so far, tumagal naman siya sa akin ng 2 years. Then, pagdating ng 2023, bumili ako ng Huawei P60 Pro. So, yung P60 Pro naman, siya, more on photography. Mga P-series nila na ngayon ay Pura series na. So, yung P60 Pro naman, love na love ko siya kasi the design of P60 Pro is ang ganda talaga. It's a work of art. Anong tawag doon? Rococo pearl. So, first time sa smartphone na may pearl ang likod ng yung lalagyanan ng mismong smartphone. So, kasi sobrang ganda niya talaga. And may pa rin, meron pa ding challenge sa pagda-download, pero hindi siya kasing worse ng iPhone ng Huawei Nova 8. Kasi medyo nag-improve na yung system nila. And then, nag-decide ako, mag-iPhone na lang ako. Kasi nga parang sabi ko, parang ang sakit naman sa ulo ng Huawei. Marami siyang kailangang gawin, ganito, ganyan. Nag-iPhone 15 Pro Max ako. And then, na-realize ko, iba pa rin talaga sa akin yung dating ng Huawei. Habang naka-iPhone 15 Pro Max ako. Sabi ko, na-miss ko yung Huawei talaga. Kahit na may mga workarounds akong kailangan gawin, iba pa rin talaga yung dating sa akin ng Huawei. So, I decided to, after more than a year, so, na ako. Binenta ko yung iPhone 15 Pro Max ko at nag-Huawei Pura 80 Pro na ako. So, ito siya. Ito na siya ngayon. The Huawei Pura 80 Pro. So, ngayon, no regrets kasi, nada-download ko na lahat ng apps talaga dito. Very seamless na siya compare sa Huawei P60 Pro and Nova 8. Sobrang lahat na I can download everything. And for me, the design then, unpopular opinion, for sure, yung iba napapangitan sa design. Pero sa akin, gustong-gusto ko talaga yung design niya. And even yung lalagyanan ng phone, ewan ko, for me, it's premium, it's very different, and when it comes sa hardware talaga ng Huawei, it's God tier. So, my sister owns iPhone 17 Pro Max, and kino-compare ko talaga yung photography namin dito. Mas maganda talaga si Huawei Pura 80 Pro. Pero, when it comes sa selfie cam, I can say, iPhone 17 Pro Max talaga. And video. Si Huawei, focus talaga siya sa photography. So, ako din kasi, mahilig din ako mag-picture talaga ng mga sceneries, ganyan, even people. So, if you're like me and you're into photography, then I suggest na
mag-Huawei kayo. And napansin ko lang din kasi, parang inisip ko nga, parang gusto ko rin mag-vlog about Huawei. Gusto nyo ba yan, guys? Comment down below if gusto nyo ng in-depth review from Huawei, na honest review talaga. Kasi pansin ko sa YouTube, parang halos na nag-upload ng videos about Huawei is paid. Parang ano sila, parang may partnership sila sa Huawei. 'Di ba? Parang hindi talaga sila everyday user ng Huawei. So, it's kind of sad kasi ang dami kong lagi ako nagse-search ng mga Huawei users, wala talaga ako mahanap. So, kaya parang gusto kong magkaroon ng review talaga, honest review na talagang everyday na gumagamit ng Huawei, ganon. Okay. So, this is my main daily driver. Wala na ako ibang phone. Okay, dati dalawa phone ko, may flip din ako before. Binenta ko na rin siya kasi nga medyo parang nasisira-sira kasi yung screen. Buti na lang nung nasira yung screen ng flip ko is under warranty pa. Kaya wala naman akong ginastos. Kaya binenta ko na siya. Anyway, so next is my tablet. So my tablet is okay, so hindi rin siya Apple, hindi siya iPad. It's Huawei MatePad 12.2 Pro. Huawei MatePad 12.2 Pro. Ayan, tama. So, as you can see, ito siya. So, nagustuhan ko siya kasi nga very, nagandahan talaga ako. Ewan ko guys unpopular opinion to, pero gandang-ganda talaga ako sa kanya. Ang ganda ng hardware niya, yung design niya, tapos yung, may libre pa siyang ganito, tsaka keyboard. May kasama siyang keyboard, guys. So, as you can see, pakita ko sa inyo yung design. Nagandang talaga ako. Ewan ko Tsaka ang bilis niya, ang smooth niya. Then maganda siya for taking notes. Ginagamit ko siya kapag nagwo-work. So, ito yung pinanti-take notes ko. Hindi ako nagpapapel. Ito na, dito na ako nag-take ng notes. So guys, sobrang smooth niya talaga. Kasi as you can see here, ito sulat ko siya. Ay. 'Di ba? Very smooth lang siya, guys. Tsaka napansin ko rin kasi if mag-iPad Pro ako, ang mahal. Sobrang mahal ng iPad Pro, and even yung Samsung Tab S11 Ultra. Although gusto ko rin yung mga brands na yun, hindi naman ako sa pagiging bias. Pero kasi ito kasi is 50,000, may kasama ng keyboard, may kasama ng pencil, may kasama pang mouse. Ito yung mouse niya, 'di ba? So ang daming freebies. Unlike sa Samsung, yung Samsung yata umaabot na ng 80 and above. Same with iPad Pro. So sabi ko parang hindi siya sulit for me. And when it comes to sa display niya, tandem OLED display na siya. Paper matte display, parang sa Apple. Parang ganito na rin yung screen niya. And 120 refresh rate, 120 hertz refresh rate. Ayan, that's the right term. And alam mo yun, ang smooth niya kapag nag-stream ako ng Netflix, ng Disney Plus. So lahat ng mga streaming platforms running smoothly dito sa Huawei MatePad 12.2 Pro. And hindi kulang talaga yung ko kasi work from home ako. Kulang talaga yung pag-work ko without me using this as taking notes, or kapag nakikinig lang ako ng music, or nanonood ako ng movie while working. So yeah, it really helps me a lot with my daily task sa work. So ayun, so I think that's pretty much it sa mga gadgets na ginagamit ko everyday. So I have, for my camera, the Insta360 Go Ultra. For my gaming, I have my Huawei Nintendo Switch OLED. Okay. And for my daily driver phone, I have my Huawei Pura 80 Pro. And for my tablet, I have my Huawei MatePad 12.2 Pro. So ayun lang guys, I just wanna share my gadgets na invest ko for myself for my 5 years of working sa corporate world. So if you guys want an in-depth review sa mga gadgets na meron ako, just comment down below, and see you on my next vlog.